Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at welcome po sa Men of Light. Isang panibagong buwan, isang panibagong linggo at isang bagong pagninilay sa salita ng Diyos para sa 23rd Sunday in Ordinary Time. Alam niyo po kung babalikan natin itong mga nakalipas na linggo, Jesus has been teaching us about discipleship. 2 weeks ago, sabi niya, strive to enter the narrow door. Last week, tinuruan niya tayo about humility or kababaan. And this Sunday, He's teaching us about the radicality of following Christ. Kung paano nga ba talaga tayo tunay na maging alagad ni Kristo. Nais ko pong mag-focus tayo sa isang salita na sinabi ni Jesus sa last line ng ating ebanghelyo ngayon. From Luke chapter 14 verses 25 to 33. Sabi po ni Jesus, "In the same way, any one of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple." And in our episode for today, we will reflect on the word possessions. Madalas kapag naririnig po natin yung salitang possessions, ang isa pong pwedeng pumasok sa isip natin is about possessions and exorcisms. Sa mga pelikula, madalas possessions, pinoportray po yan ng mga direktor, ng mga artists, yung gory or horrifying images. Nagangalit na muka, may mga lumalabas na nakakadiring bagay sa bibig, or minsan lumulutang-lutang pa yung mga artista. Pero alam niyo po, hindi natin napapansin oftentimes, our possessions, ang ating mga pagmamay-ari natin, they do actually possess us as well. Kunwari, yung taong idol mo, binash nila, aba, nagngangalit ang mukha mo. O kaya naman, di nasunod yung plano mo, ay, naku, kung ano-ano nang lalabas sa bibig mo. Or minsan naman, pagka may nag-question about your possession, naku, magiging galit na galit ka, o kaya naman, ikaw mismo magiging lutang. Diba? Kaya nga mga kapatid, when we speak about possessions, these are not just things that we own, but these are the things that might actually own us. Sila yung mga magiging hadlang sa pagsunod natin kay Kristo. At posible rin na mahadlangan natin ng iba dahil sa mga ito, kaya nga hindi sila makasunod kay Kristo. And para po sa ating episode for today, in the light of our readings, pagkukwentuhan po natin at pagninilayan ang mga tatlong bagay na meron tayo, our possessions that might possess us. Sa ating pong first segment, pagninilayan natin people. No? Minsan sila yung dahilan kung bakit mahirap tayong sumunod kay Kristo kasi mas takot tayo mawala sila kaysa mawala at mapalayo sa Diyos. Ikalawa, plans. Yung mga plano natin, minsan kapit na kapit tayo sa sariling mga plano natin kaysa sa plano ng Diyos para sa atin. And lastly, possessions. Yung mga ranggo natin, yung mga kayamanan, yung mga pwesto, titulo natin na hawak-hawak natin. No? At bago po natin simulan ang ating pagninilay, let us first listen to the gospel from St. Luke chapter 14 verses 25 to 33 to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kaniyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon
ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari at hindi muna uupo at pag-aralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kaniyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. At tayo po ay nagbabalik dito sa Men of Light for the 23rd Sunday in Ordinary Time. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Possessions. At sa episode na ito, ang inyo pong makakasama ay inyong mga lingkod na pari. Narito po si Father Justin G. Gatus ng Social Action Center of Pampanga. Si Father Deo Galang, nasa parokya po kami ng The Lord's Transfiguration dito sa LNS Angeles City. Si Father Edwin Belay po mula sa Diocese ng Cabanatuan. I'm very blessed na makapagkwentuhan sa inyo mga fathers, no, to reflect on you in this very timely topic, no? Ganda na topic natin. Simulan na po natin ang ating kwentuhan, no? The first possession that might actually possess us is people, no? Yung mga relationships natin, no? Sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo, if anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Parang kung papakinggan po at face value, ang harsh naman ni Lord, di ba? Ang hirap sumunod. But Jesus does not mean hatred in a literal sense. Para bang we are invited to a radical priority. God first. Mas malinaw po, mga fathers, yung kay St. Matthew, sabi niya, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Para bang tinatanong tayo, sino ba yung priority mo? Ang ganda nung perspective mo, Father, yung hatred here is not negative. Hindi naman hatred na parang kinamumuhi ka. Pero talagang yung, maybe it's just a term that means, ano yung mahalaga sa iyo muna? At I realized it's possible that attachment with the person, you're possessed by the person without you knowing it. It may be in the form of a romantic love or attachment in their family. Will also be a hindrance for us to really follow the Lord. Pwedeng sometimes sa bokasyon natin, kung siya, when we have to let go of our family. Minsan may plano yung pamilya mo sa'yo, Father Gatus, Father Justin, maganda na yung trabaho mo, ayan, tatrabaho ka na sa government, mataas na yung sweldo mo, di ba? And then your family, maybe they want this for you. And then ikaw, you go against that. Example lang yan. You can go against that plan of the family, then you can decide to follow the priority. Yung take ko naman dito, Fathers, hindi talaga hatred, hindi talaga loving more, kundi yung, kasi po pwede talaga tayong magmahal ng mali. So Jesus just want that we love rightly. No? Kasi halimbawa, pwede kong sabihin na mahal ko yung nanay ko kaya nagnakaw ako eh. Mahal ko yung anak ko kaya nanguha ko sa kabanang bayan kasi kailangan ng anak ko. So, kailangan padaanin talaga. Mauna muna si Jesus. Teka muna,
mahal ko nga yung pamilya ko, pero it will go against itong gagawin ko kay Jesus. So dapat unahin muna siya, padaanin dun kay Jesus yung lahat ng iyong pag-ibig. At ang sa ganon, makapagmahal ka ng tama dun sa minamahal. Ito po yung kay Saint Ignatius na holy or dynamic indifference, sabi niya, no? Para bang tama, dapat hindi lang yung kumbaga yung mahal mo siya talaga or ano, pero yung tama, yung pagkatama, pagkasapat ng pagmamahal mo sa kapwa mo, no? Parang oftentimes we are possessed by people, by their opinions, expectations, or even unhealthy attachments. Para bang kahit ako minsan nahulog ako dito, para bang, 'di ba, pagka mag-homily tayo, personally pagka ganyan, ano kaya ang sasabihin ng iba pagka sinabi ko 'to, no? Minsan, this will prevent you from really speaking the truth or talagang pinapasabi ng Diyos sa dasal mo, no? Minsan inaano natin 'yan eh. Baka napoposes tayo nitong mga sa tao, pinapaligaya ko ba sila o pinapaligaya ko lang sarili ko? Yes, Among Deo. It can come in the form of parang pakikisama, no? Minsan, pag medyo binata, nung bata tayo, pwede rin pag matanda na tayo, you can give up your own priorities kasi nakakaya sa barkada, pagkikisama, pagkikipagkaibigan, that can also jeopardize your own priorities. Minsan, pag may binibinyagan ako, sinasabi ko, yung mga barkada, kayong magkakaibigan, kumpare, level up kasi priority ng kumpare nyo ngayon, pamilya, itong inanak nyo, may anak na siya, may asawa na. So we also could see our previous attachments, which are good, like friendship, no? They could also be serving further higher expression of love. Yung nabanggit mo kanina, Father Justin, na yung pag-aari maging hadlang din. No? Pero dun sa ating salin talaga sa possessions ay ari-arian. So, sabi ko nga, malapit yung pari-parian, di ba? Hindi tunay na pari. O tatay-tatayan, di ba? Anak-anakan. Hindi mga tunay ito eh. At ika nga, kung gano'n ang perspective natin na ito ay hindi tunay na pag-aari, kundi parang ipinagkatiwala sa iyo, dapat talaga hindi maging hadlang ito sa pagsunod mo kay Kristo. Kasi para bang sinasabi nitong mga kung anong meron ka ngayon na ito ay ipinamahala lang sa iyo. Hindi sa iyo yan at sana ay gamitin mo para lalo kang makasunod dun sa kay Kristo. Hindi maging hadlang ito, hindi maging balakid para makasunod ka, kundi gamitin mo pa para lalo kang makasunod. Para bang yung you're loving the gift more than the giver, no? Para bang Yes. ang hirap nun eh. Ayun nga, napoposes tayo dun sa mismong binigay kaysa dun sa nagkaloob. Ay, ba't ganyan lang to, di ba? Mahirapan tayo, pero pagka alam mo minahal yung nagbigay, mas appreciate mo yun, talagang magiging correct yung iyong direksyon sa pagmamahal. Yes, Among Deo. Naalala ko sa yung nanay ko, yung attitude ng nanay ko pagdating sa ministry, no? Minsan, siyempre, nahiya ako. May okasyon sa bahay. Kaya minsan may sakit siya. Hindi na muna ako mimisa pupunta. No, anak. Priority mo yung simbahan mo. Tapusin mo muna yung trabaho mo. Huwag ka munang umuwi. Okay lang kami dito. Huwag mo kaming alalahanin. No? That kind of support of the parents, no? More than hating them. Parang sinasang mauna na muna. Mauna na muna yung Diyos. Mauna muna yung simbahan. Mauna muna yung parokya. Mauna na muna yung pagkapariw. Nandito lang kami. Parang they would never show any burden in the priority of your life. It becomes some kinds of a natural. Yung parang kasi pinaniniwalaan mo, pinaniniwalaan din nila. And it does not have to be contrary always. Naalala ko po yung nanay ko rin, no? In relation to sa shinare ni Among Deo, yung kapag gusto kong umuwi, di ba, yung weekends, the whole week nagtatrabaho. Tapos weekends uwi ako, tapos sabi, ay, may misa ako, ay, hindi ko na muna tatanggapin, di ba? Pero ganun din, no? Yung nanay ko, sabi niya, hindi, sasama na lang kami sa'yo, magsimba kami sa mass mo, di ba? Yun yung support yung priority. Yes, Among Edwin. Naalala ko rin yung nung Ruby anniversary ko, isa sa reflection ko, dahil nga lagi nating hinahawakan yung Eucharistia at binibigay ito sa mga tao, na hindi lang tayo ang may hawak sa Panginoon. Nauna niya tayong hawak.
At sana huwag tayong pahawak, no, sa possessions. No? Dapat ay tayo ang may hawak niyan, tayo ang king, no? Tayo ang may dikta, hindi tayo didiktahan ng ating mga ari-arian. Amen. Kung lahat po ng desisyon natin ay nakabase lang sa sasabihin ng iba, baka hindi na nga si Kristo ang sinusundan natin, kundi yung iba na, no? Mas mabuti siguro na mas okay na ma-reject tayo ng ibang tao kaysa ma-reject tayo o reject natin ang Panginoon. At magbabalik pa po ang Men of Light para sa ating second possession that might possess us, ang ating mga plano or our plans. Please stay with us. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light for the 23rd Sunday in Ordinary Time episode natin na pinamagatang Possessions. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod, Father Deo, Father Edwin, at Father Justin. And now we can move to the second point. Kung una, people, itong ikalawang P, plans, no? Maririnig natin sa ating unang pagbasa from the Book of Wisdom, we hear the author asking, who can know God's counsel or who can conceive what the Lord intends? Para bang sinasabi niya, who can know God's plan? No? Madalas di rin natin napapansin that we are being possessed by our own plans. Andyan yung mga 10-year plans, diba? Pagka nag-interview, ano yung nakikita mo, yung plano mo for the next 5 years. May mga career plans, ay yung mga retirement plans din. Napakalakas nito sa ating mga leaders, no? Or sa mga heads ng mga organizations or families, itong planning. Nothing wrong with planning, mahalaga yan, but the danger, kapag masyado tayong kapit sa mga plano natin lamang at wala nang puwang ang Diyos para sa kanyang plano sa ating buhay. Yes, Among Deo. Of course, sa buhay natin, sa trabaho natin, kung minsan we really have to make plans. That is only something that is immediate. Pero hindi naman araw-araw you always think of the plan for the future. Parang sabi ko Jesus is a now person, now. Remember when he visited Zacchaeus in his house? I mean to stay in your house today. Hindi siya nagpag-appointment ng next week o kaya bukas now. And then sabi niya, today, salvation has come to this house. Even when those people come for healing, sabi niya, go. You are healed. Go. Your sins are forgiven. There is no such thing as a parang, sige, balik ka na lang bukas. Kaya gawa tayo ng paraan. You see the immediate, even when they are hungry, let them go. 5,000, no? No, feed them yourselves now. Huwag na nating papaghintayin yung mga tao. Yung naalala ko dito lagi si Joseph, no? Kasi may plano siya talaga, di ba? Papakasalan si Maria, siguro ay magpapamilya sila, no? Karpintero naman siya, meron siyang pero biglang buntis si Maria. So parang change plans, ano? At wala sa plano niya 'yun, no? So talagang naiba lahat dahil sabi ng Diyos, hindi pakasalan mo si Maria, no? Ganun. So naiba. At parang nakita ko rin sa buhay ko yun. Kasi ang plano ko naman talaga, di hanggang tumanda, maglingkod. Nagkaroon ako ng sakit, bigla akong na-retire. No? Kaya sinasabi ko kay Bishop Bangkod, kasi kasama ko siya dito ngayon, Bishop, opo, matanda kayo sa akin sa ministry, pero mas matanda ako sa inyo sa retirement. No? So makikinig po kayo sa akin kasi 2017 pa ako retired, kayo last year lang, no? At papasok pa lang po kayo sa exciting part, sabi ko sa kanya, no? At totoo 'yun, ano? Nung nag-retire ako, noong parang masama loob ko, pero ngayon parang ang saya ng buhay retired. Nakita ko yung plano ng Diyos, iba talaga, at mas maganda talaga yung plano niya kaysa sa plano natin. Ang ganda po ng mga pagninilay ninyo, no? Naalala ko rin personally nung nasa seminaryo pa ako, no?
Mayroong pagkakataon noon na I was asked by my formator to assist sa isa pong CBCP gathering sa Baguio. No? Siyempre bilang seminarista, wow, ang saya. No? Makikita mo itong mga obispo ng iba't ibang mga dioceses. No? So nag-prepare na ako, bumili na ako ng mga gamit ko. Pero unfortunately po, a week or a day before, no? 3 days before, mga ganyan, nagkaroon po ako ng shingles. No? Yung parang bulutong the second, no? Yung second activation ng bulutong. Sobrang lungkot ko po. Devastated ako. Nagpupumilit pang sumama, no? Pero sabi ng formator ko, hindi. Umuwi ka, magpahinga ka sa bahay, no? Pero alam niyo po, kahit na po sa kabila ng mga pangyayaring yun, nakita kong kumilos ang Diyos, no? Bakit? Kasi po during that time, nung pagka-uwi ko sa amin, no, sem break po yun, nandyan na yung pamangkin ko, baby pa, inaalagaan ng nanay ko. And so, syempre, itong herpes zoster, baka makahawa, yung pong nag-alaga sa akin, walang iba kundi ang tatay ko. And during that time, talagang lumalim yung ugnayan namin ng tatay ko. Para bang nahil itong mga tanong, yung mga concerns ko regarding my relationship with my father. At parang doon mo nakikita minsan talagang ang Diyos, binabali niya yung plano mo kasi meron siyang mas magandang plano para sa iyo. Yes, Among Deo. Naalala ko when Jesus taught us how to pray. Look at his more immediate concern. Give us this day our daily bread. Hindi naman sinabing our budget for the next month, the future. These are very natural consequences of corporate organizational planning, institutional planning. Pero if we live our life, the natural life, the nowness, the natural, parang I'm not making exaggerated. Sabi niya, look at the birds in the sky. Mm. They don't even think about tomorrow. But they enjoy their life flying. They're so free. Pero tayo, yung pag-ipon, siyempre, okay naman pag-ipon. Practical naman yun. Pero it makes us more afraid also to lose this. And kasi doon nawawala yung pananampalataya natin sa Diyos. Yung kabaitan ng kapwa, pagmamahal ng ibang tao. Because we just rely on our own plans. We let go of our real faith in God. In the now, and even in the future, hindi tayo papabayaan. Naalala ko isang kwento, Fathers, yung, ewan ko, nadinig nyo na yun, baka na-share ko na rito, yung isang tatrabaho siya sa circus, nagpa-practice siya ng gagawin niya. Tumatawid siya sa lubid, yung single lang, tapos una, merong balancing bar, tapos sumunod, nagbabike siya, no? Biruin mo, napakadelikado nun. At ginagawa niya ito sa wee hours of the morning, yung mga alauna, alas 2 para alam makakita sa kanya. Kasi nga, para hindi papanoorin pa rin siya sa circus, no? Hindi niya alam, meron palang tumitingin sa kanya doon. At yung huling ginawa niya, naglagay siya ng wheelbarrow, karmatilya, nilalagyan niya ng pabigat. So lumulundo ngayon yung lubid, ano? Pero naitatawid niya. So hindi na nakakapagpigil yung kanyang parang secret admirer na ito. Nilapitan siya kasi kabilang building lang. Alam mo, mas maraming manonood sa'yo kung ang ilalagay mo dyan sa halip na mga simento o mga bigas, tao ang isasakay mo dun sa karmatilya. At sabi ng circus man, yun nga hinahanap ko eh. No? Baka pwede ka. No, sabi sa kanya. So, sabi niya, oo, bilib ako sa'yo, pero may pamilya ako. So, ang sabi ng circus man, akala ko pa bilib ka. No? So, yung gano'n, ito yung parang, yun nga, minamaneho natin yung Diyos, sinasakay natin sa karmatilya. Sa halip na tayo yung sumakay sa karmatilya, sa plano niya. Ito yung kwento na yun. No? Madalas we say, Lord, sundin mo ang loob ko. Pero dapat baliktad, no? Yung sabi nga sa panalangin ng tinuro sa atin ni Jesus, Lord, masunod nawa ang kalooban mo, no? Tapos pagka hindi pa sumunod o hindi nasunod yung kalooban natin, nagagalit pa tayo sa Diyos. We are being possessed kung ano-ano nang lumalabas sa ating mga bibig, no? Kung mas kapit tayo sa plano natin kaysa sa plano ng Diyos, baka plano lang natin ang matupad at hindi ang pangarap niya na kabuuan at kaginhawaan para sa atin. Remember, God's blueprint is always better than our draft. At bibitinin po muna namin kayo
para sa ating third segment, pagninilayan naman natin ng ikatlong possessions, which is position. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa 23rd Sunday in Ordinary Time episode natin na pinamagatang Possessions. Siguro po, bago tayo magsimula sa pagninilay, kung nakarating na po kayo dito sa bahaging ito ng ating reflection, ibig sabihin, interesado kayo, no? Kaya nga, kung nasa social media po kayo, pwede nyo pong i-share, no? We encourage you to share this reflection para mas marami po ang maabot ng ating pagninilay sa salita ng Diyos. And so now we move to the third possession that might possess us. At ito po ay position, yung ating mga pwesto, yung ating mga titles, no? Ang ganda po ng ating second reading. Saint Paul asked Philemon to welcome Onesimus, his former slave na nakagawa ng something sa kanya, na para bang tanggapin mo siya not as a slave but as a brother. It speaks about position, no? Sa katotohanan po, possessions possesses us also, no? Para bang yung mga titles natin, yung mga ranks, perks, riches, or even power. But discipleship, remember, means using position not for power, but for service. Yes, Among Deo. Madugo ito, madugo yung position. Nagkakaroon ng coup d'etat dyan. Nagkakaroon ng gera. Some are even subjected to commit crimes when it comes to possession of power. Nagkakaroon ng struggle. Minsan siguro sa mga opisina, very subtle, pero pwedeng masira yung pangalan mo dyan. They will take you down. But letting go with whatever we have, something that is our Christian tradition. Ang magandang example natin dyan, yung when we elect a new pope. Parang no big deal. Even when Pope Benedict let go, parang after 600 years in our church history, may Santo Papa na step down. No? Literally, sabi niya, he could enjoy the whole life of being a pope. No? And yet, that kind of humility and reality na hindi na niya talaga kaya at malaking responsibility, you see there's so much deep sense of spirituality from that perspective. Yung kabaliktaran naman yung nangyayari ngayon sa bansa natin, ano? Yung political dynasty, ano? Ayaw nang bumitaw, hindi lang ng tao kundi yung pamilya sa kapangyarihan, kaya walang check and balance. Kasi sabi nga yung congressman o yung governor, siya yung contractor, no? So wala na yung check and balance. At dinala tayo sa ganitong pagkakataon kasi parang ayaw nang umalis sa tao sa posisyon ng mga tao. Kaya ang dami-daming problema at yung ngayon na kalat naman yun, hindi naman tayo lang siguro may isip no na iniimbestigahan yung mga kontraktor ng mga mambabatas na dapat imbestigahan, no? Kaya parang wala sabi nga nung isang komentarista, there is a mockery, no? Para bang ano ba itong ginagawa na itong mga dapat na sana iimbestigahan doon, sila nag-iimbestiga, no? Doon sa mga maliliit sa kanila. Nakakalungkot po itong yung hindi pagbitaw sa posisyon. Tama po yun, Father Edwin, no? Yung recently lang, no, yung homily ni ating Cardinal Ambo nitong nakaraan na Passion of Saint John the Baptist, parang sinabi niya, he called out the flaunting of luxury by the children of the powerful. Itong mga sinabi niya, calling it mahalay or obscene, no? Para bang marami ang mga nagdurusa sa kahirapan, pero sila talagang pinapakita nila itong mga kayamanan nila na hindi mo alam kung saan nanggaling, no? Parang alam mo naman pero parang para bang hindi mo alam, malalim, no? Kung iisipin natin, parang kapag yung posisyon
ng pribilehiyo ay ginagawa nating palabas, no? Nawawalan na tayo ng oras sa paglilingkod at pakikiisa, lalong-lalo na sa mga nagdurusa at nahihirapan. Yes, Among Deo. Sabi nga yung gusto kong linya ni Bishop Ambong Cardinal Lambo dun sa the flood, we are flooded with corruption. And that is true. Not only in the institutional side, even on the family side, pati yung mga pamilya nakokorrupt na rin because of the position they don't want to let go. Na I think magandang panahon ito para sa akin that we become aware to say, tama na. Tama yan. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kontrata kung hindi ka magbibigay. May sweldo naman sila, di ba? Hindi ka pwedeng magkaroon ng kontrata kung hindi ka mag-advance. Tapos parang given na sa culture natin yung percentage. Parang SOP na sometimes we take it for granted na in the long run that would not serve our country any better, and we will remain poor because of so many resources are lost. And yan, nakikita nyo, nasa marangyang buhay lamang na nasasayang na. I-forward ko yung parang, ano ba yun, sinabi ni Jessica Soho dun sa kanyang program, sabi niya, hindi pala yung baha ang magpapalubog sa atin, kundi yung kasakiman, pagkagahaman, pagkaganit. No? Ito raw yung maglulubog sa Pilipinas, hindi naman yung baha eh. Pero yun nga, parang ano na lang eh, symptom na lang siguro yung baha, pero may mas malalim doon na problema na nagpapalubog sa Pilipinas. Para bang magandang pagkakataon din to, no? Parang very timely talaga itong ating reflection ngayon na itong mga positions natin o kahit na itong mga binigyan natin, pinagkatiwalaan natin ng positions through the government, no? Ay maganda sanang hingan natin ng accountability para sa responsibility nila sa atin bilang mga mamamayang mga Pilipino, no? Kung ang posisyon natin ay hawak ang mga puso natin, para bang minsan nawawalan tayo ng malasakit. This would be empty thrones, no? Pero true greatness is not in being above others, but in bending low to lift up others. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light for the 23rd Sunday in Ordinary Time. At dito po sa segment natin na ito, babasahin po natin ang inyong mga comments mula po sa ating mga social media accounts. And also, we will greet itong mga special na mga tao na nagdiriwang ng iba't ibang mga milestones sa kanilang buhay. And then, to be followed by a short summary and an assignment and a closing prayer and final blessing to be led by Father Edwin. So mga amongs, sisimulan ko na po sa pagbabasa ng ating mga comments mula sa ating mga social media accounts. No? Nandyan po, syempre, ang ating pong masugid at napakagaling na Brother Edgar Yap na nagsasummarize ng ating mga reflections every week. No? So yung last week niya, sabi niya, in today's gospel, Jesus teaches us about life in God's kingdom. No? Ito yung 3 points po ng ating reflection last time, the trap of pride, the gift of humility, and the banquet of grace. Sabi pa niya, participating in God's banquet challenges us also to receive and embrace the poor. The more we see Christ in the poor, the more we understand our need for God's mercy. Siyempre, nandiyan rin po si Rose Di Macali. Sabi niya po, listening now in LA, 7:30 a.m. So, kumusta po kayo dyan, Sister Rose? Nandiyan din po si George Magtibay, Dora Lopez, Zenny Alberto, and also Miss Galia Ramos, yung pong dati nating kasamahan sa Social Action Center of Pampanga. Nandiyan din po nag-comment si Yan Lim. Sabi niya po, Among Deo, hello Father Deo, it was a pleasure po na nakilala ko po kayo sa MQC. You are so kind and very humble po. Yan, hello po Miss Yan Limin. Nandiyan din po si
Maria Lydia Gomez, sabi niya po, "Good morning, Men of Light. Avid listener of your program. Kindly include Manolito in your prayers, God's plan for his life. God bless po sa inyong lahat." Sister Lydia, praying with you for Manolito, no? Ayan, nandyan din po, syempre, si Elizabeth Coraming, ang ating pong kasamahan na anchor, si Attorney Bong Roque, at si Sister Bell Katigbak. Syempre po, sa ating naman pong mga YouTube comments, nandyan po si Mary Ambao, 7105. Sabi niya po, "Good to see you again. Well, and good looking." Yan. Father Deo. Yan. Syempre po si Ana Mika Nag, 5691. Si Ulysses Santos, 6108. Randy Vidal. Amanda Giam. Blanca Salonga. Ariel, AG Ariel Sa, no? Tapos nandyan din po si Robert Cabenta, sabi niya po, "Thanks, Men of Light, for another inspiring episode. Nagagamit ko po ito sa aking ministry bilang lay minister for sharing the gospel to the sick people. God bless and more power po." Flora Pantalion, Emily Mahia, Agariel Sa, tsaka si, yan, no? Sila po yung ating mga nag-comment sa ating YouTube page. At yun po, Among Deo, kayo na po. Yung po mga kaibigan nating pare, mga sasama sa ating apostolate, at kaibigan ng ating mga parokya, we would like to greet them from September 7 to 12. Si Monsignor Ricardo Serrano, September 8, happy birthday, Apurik. And then September 9, si Among Sol Gabriel, happy birthday, Among Sol. And then September 11, si Dudley, Father Dudley Villanueva. And also September 13, Father John Paul Cabrera. Ang ating pong mga Men of Light volunteers, mga kaibigan din po natin sa ating mga parokya, si Ate Nida Cabrera, September 8, birthday niya. Siya po ay taga Sabang Bato. Masarap pong maglutong pansit si Ate Nida. And then September 8, birthday po ni Remy Remedios Malyari, ating kasamang volunteer accountant ng ating Men of Light at talagang kasama ho namin for a long time noon sa SACOP. Dedeng, happy birthday. And then si Kuya Fer Kailao of San Fernando and Ignacio Boy Ocampo, taga sa St. Jude, happy birthday, Kongboy and Kongfer. And then September 9, birthday po ni Ate Mina Bustos. We also pray for the eternal repose of Tatang Atoy Bustos. And then September 10, birthday po ni Bernie Lansang, taga Santa Rita, and also Rochelle Suarez. And September 11, birthday naman po ng pamangkin ni Cardinal Lambo, si Cara David. And lastly, September 12, ang our own, one of our contributors sa Daylight, si Fer Santos. Happy birthday, Fer. At ating mahal na kasama sa Men of Light community, dadalang bulaklak sa atin. Ang asawa ni Joey, Brother Joey, si Minya Angeles. Happy birthday, Minya. God bless you. Thank you po, Among Deo. And now for our short summary and an assignment for our reflection for the week, no? Siguro magandang pakinggan natin ulit ang tanong ni Jesus sa atin ngayong linggo. What are the possessions that possesses you, no? Are they people? Are they plans or possessions? Let nothing own us except Christ. Tandaan natin that discipleship is not about losing possessions. Rather, it is about choosing the only possession worth keeping. Tanging si Kristo lamang ang ating tanging yaman. At para po sa ating assignment for the week, siguro po magandang reviewin natin every day, every night bago tayo matulog kung kailan ba at ano ba yung mga bagay na nagpo-possess sa atin. Let us identify these things, these instances, people, plan, or possession. Yung mga pagkakataon na mabilis tayong magalit o mainis, no? Yung mga pagkakataon na parang napopossess tayo at naglalabas tayo ng kung ano-anong mga hindi magagandang salita sa ating mga bibig, or yung mga pagkakataon na parang nawawala na lang tayo bigla at lumulutang na rin tayo, no? At tingin natin ang grasya ng Diyos so that we may strive to renounce all these things
and follow Christ alone. Ayun po. And so to cap off our episode for today, hingin po natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. And we ask Father Edwin to lead us in our closing prayer and also to give the final blessing. Muli po nating ilagay ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Ang panalangin ng pagbitaw at pagkapit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, kinikilala namin na ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa iyo at anumang nasa aming mga kamay ay biyayang pinagkaloob mo. Patawarin mo kami kung kami nagtitiwala sa yaman at ari-arian, kung kami nagiging makasarili at sakim, at kung sinusukat namin ang aming kahalagahan ayon sa mga bagay na lumilipas. Ibigay mo sa amin ng kasiyahan na kung ano ang iyong pinagkaloob, katapatan sa pangangasiwa ng aming tinanggap at bukas palad na pagbabahagi sa aming kapwang nangangailangan. Gamitin mo kami upang magdala ng tulong sa mga dukha, magbigay lakas sa mga mahihina, at maging buhay na mabuting balita para sa kapwa. Sa Ebanghelyo ngayon, isang pag-ibig na matalim at tapat ang iyong pinahayag. Ang sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Hindi ito mga salitang naglalayong pahinain ang aming loob, kundi paanyayang pukawin ang aming diwa at puso tungkol sa malalim na pagtataya ng sarili bilang alagad. Hinihingi mo na ikaw ay mauna sa lahat, sa pamilya, sa ari-arian, maging sa sariling buhay. Nais mong matutuhan naming magmahal ng tama dahil may mga pagmamahal kaming mali. Marapat na paraanin namin ang lahat sa pag-ibig mo na sa iyo, higit sa lahat. Kapag ikaw ang buod ng lahat, ang bawat ugnayan ay nagiging ganap at ang bawat pagmamahal ay nagiging wagas. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o pilak, kundi sa iyong wagas na pag-ibig na nagpakumbaba at naghirap para kami ang maging mayaman tungo sa aming kaligtasan. Pagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob na magtiwala. Mahalin ka ng higit sa ibang mahal din namin. Sumakay sa iyong karmatilya. Maging malayang ibahagi o ipasa ang aming posisyon. Bigyan mo kami ng tapang na pakawalan ng lahat at yumakap sa iyo ng lubos. Pahawak sa iyo lamang, hindi sa tao, sa plano o sa pwesto. Itinataas namin ang lahat na ito sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon Sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po, Among Edwin, sa napakagandang panalangin na nag-summarize ng ating pinagnilayan ngayon, no? At dito po nagtatapos ang ating episode for the 23rd Sunday in Ordinary Time. Dito lamang po sa Men of Light na pinamagatang Possessions. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo at please continue to join us again next week for another episode ng Men of Light. At syempre, bago po tayo magtapos, pasalamatan din natin ang ating mahal na direktor, si Among John Bartolome. Among John, maraming salamat po. At ito po ang inyong mga lingkod, ang inyong mga paring lingkod ngayon sa episode na ito. Ito po si Father Justin Gatus ng Social Action Center of Pampanga. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. Po si Father Deo Galang, maraming salamat po for this wonderful episode. Father Justin, thank you. Napaganda ng outline mo, Father Edwin. Napaganda ng panalangin. God bless. Si Father Edwin po mula sa Diocese ng Cabanatuan, magsimba po tayo.